Kakapakanta to eh. James chapter 1, verse 2. Basahin po natin. Diyan na po ba sa inyo? James chapter verse 2 to 8. Saan ko po? Verse 2, my brethren, count it all joy when ye fall in the diverse temptation. Knowing, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. But let him ask in faith, not in wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Sabay-sabay po sa verse 8. A double-minded man is unstable in all his ways. Tayo po manalangin, Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat sa oras ito. Muli sa pag-aaralan, bigyan po kami ng wisdom at knowledge at manawaan ng mensahe ito. Manawaan ng bawat isang mensahe ito at mapaalaan kami. Dito pa ang dalangin sa pangalan ni Jesus, aming Diyos na tagapagligtas. Maupo na po lahat. So, may ito po natin dito sa Book of James. Ito po ay sinulat ng kapatid, half-brother ng ating Panginoong Yeso Cristo. No, sa verse 1, makikita natin, sinulat niya dito yung pinaka-introduction niya is, James, a servant of God and the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. So, sinulat ito sa hindi niya ito sinulat sa mga Hudyo, kundi sinulat ito sa mga Jewish na Christian believers. Kung babasahin natin yung kabuuan ng Book of James, so wala rin tayo ditong makikita na patungkol sa gospel ng ating Panginoong Jesucristo. Walang conversion na naganap. A conversion. No? So, hindi rin to sa mga patungkol sa Injil. So, sa chapter 1, chapter na ito, o chapter 1, makikita natin dito yung mga practical aspect ng ng way of living, way of Christian living. So, magpo-focus po tayo dito sa verse na to, sa chapter 1 ng verse 2 and 8, na tumutukoy sa mga pagsubok o mga trials na kinakaharap natin mga Kristiyano. So, ang title po ng ating mensahe ng araw ay Faith Through Trials. Faith Through Trials. So, in our point number 1, the reality of trials. In verse 2, my brethren, count it all joy when we fall into diverse temptation. So, yung tinutukoy po dito na temptation is hindi po temptation ng diablo, hindi po temptation ng temptation na kasalanan. So, kundi yung mga pagsubok o yung mga paghihirap na kinakaharap natin, hindi maiwasan sa buhay natin na yung buhay natin mga mananampalataya na tayo ay nakakaranas sa mga ganitong pagsubok. So, you have trials in work, you have trials in studies, you have trials in family and your Christian life. So, part na ng buhay natin mga Kristiyano ang magkaroon ng pagsubok sa buhay. Even the character in the Bible, makikita natin dito yung kanilang mga paghihirap na pinagdaanan. So, number 1 dito is si Job. No? O si Job, makikita natin dito. No? It's perhaps the most well-known example of unexpected trials. So, makikita natin yung ano niya, yung he lost his wealth, he lost his family, he lost halos lahat ng nasa niya nawala. So, napakabilis lang na dumaan sa kanyang buhay. So, makikita rin po natin dito yung kwento yung buhay ni Joseph. So, his life is marked by a series of unexpected trials. Ano ba yung nangyari kay Joseph? He was betrayed by his brother and sold into slavery, false accused, and imprisonment. So, hindi lang po ito sila Joseph at Job, napakarami pa po.
Our last example is David. No? David had to live as a fugitive, pugante, hiding in caves and constantly on the run. So, bago siya maging hari ng Israel, so marami din siyang kinaharap na pagsubok. At isa rin doon yung paghabol sa kanya ni King Saul. Dahil nainggit sa kanya si King Saul, si David ay puno na ng blessing ng Panginoon. So, ginustong patayin ni King Saul si David. So, wala pong mga tao na hindi dumadaan sa pagsubok, mga kapatid. Lahat tayo ay nakakaranas ito. Count it all joy. So, ituring natin itong kagalakan. So, walang pagsubok ang binibigay sa atin ng Diyos na hindi natin kakayanin. So, lahat sila nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos. So, nakita naman natin after nung mga pangyayaring yun, so, si Joseph, ano ba nangyari kay Joseph pagkatapos yun? Naging pangalawa siya sa pinakamataas na libon ng Egypt at nag-rule sa Egypt. So, naging successful din siya. So, si Job, pagkatapos ng mangyari sa kanya lahat ng yun, nawala sa kanya lahat, pero binigyan siya ng Panginoon. At na doble pa yung kanyang natamo. So, ganun din si David. Naging king siya ng Israel for how many years bago niya ito na ipasa kay Solomon. So, in our point number 2, the purpose of trial. In James chapter 1 verse 3 to 4, sabi po yan, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting natin. So, lahat ng kinakaharap natin pagsubok ay may purpose. So, what is the purpose of trial? So, to strengthen our faith. Sabi nga po doon sa verse 3, no? Knowing this, that the trial of your faith worketh patience. So, through trials, we develop the qualities like patience, endurance, and resilience. So, ito yung mga bagay na pumuhulma sa atin para mabuild yung ating character at mas lalong makita si Kristo sa ating pamumuhay. So, sumunod is ano ba ko? To strengthen our faith ba? So, nagkamali ba? So, to strengthen our faith, trials, tests, strengthen our faith. So, yung mga, hindi mo ma-experience yung faith kung hindi ka dumaan sa mga trials. Hindi mo rin ma-experience yung strength kung hindi ka dumaan sa weakness. So, trials help us grow spiritually and develop a deeper trust in God. So, ito po yung kanina yung to build our character. So, through trials, Romans 5, verse 3 to 4. So, through trials, we develop qualities like patience, endurance, and resilience. Ito yung mga bagay na umulma sa atin para ma-build yung ating character. So, our next is dependence on God. No, may kita po natin dito sa 2 Corinthians chapter 2. Sabi po dito, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for thy strength is made perfect and in weakness. So, most gladly therefore, and I will rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, necessity, in persecution, in distress, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. So, wag po tayo mag-rely sa sarili po nating kakayahan. Magtiwala tayo na makakaya ng Diyos na ayusin yung mga problema o yung mga trials na ating kinakaharap. So, magbibigay lang ng some example din. Sino ba yung mga may mag-exercise dyan? Doon, nag-exercise ka ata. Ako ba? So, yung mga halimbawa lang naman. No? So,
So, yung tulad ng mga bodybuilder. Sa tingin niyo ba, isang araw lang na pag-exercise, gano'n na kaagad yung katawan na kalaki? So, bigay sa'yo si Arnold Schwarzenegger o si Larry Wheels, mga kilalang bodybuilder ngayon. So, bago nila na-achieve yung mga ganong katawan, yung halos bato-bato na, so, dumaan sila sa mahabang pagsubok, process, para ma-achieve nila yung ganon. It takes 2 to 3 years bago ka maging ganon kamacho. So, ganon kahabang pagtitiis na ginawa nila. Kaya, mga kapatid, mas kailangan natin maging matatag sa mga pagsubok natin na kinakaharap. So, dito binibuild yung ating patience o yung ating pagtitiis. So, strength at yung maturity natin as a Christian. So, number 3, seeking wisdom in trials. In verse 5, if any one of you lack wisdom, let him ask of God, that give it to all men liberally, and upbraided not, and it shall be given him. Solomon prayed for wisdom. Si Solomon, nung siya naging hari ng Israel, pumunta siya kay Gideon para mag-offer ng sacrifice. So, at yung time na yun, nakatulog siya. Nagpakita sa kanyang Panginoon sa kanyang panaginip. Ano nga ba yung sinabi ng Panginoon sa kanya? Ano man ang kailangan mo, kailangan niya sa Diyos, ay ibibigay ko sa iyo. Ano man ang kailangan mo sa akin, ay ibibigay ko sa iyo. So, pwede naman hilingin ni Solomon na pwede siyang yumaman, pwede siya ng maraming pera, o magkaroon siya ng kaharian. Kaya, patayin na niya lahat ng kalaban niya. Pwede niya hilingin sa Panginoon yun, kung gusto niya. Ngunit, ang hilingin ng Panginoon ay wisdom. So, at yung mga bagay na yun, mga tulad ng kayamanan, yung mga kaharian na pwede niya makuha, o yung pagkatagumpay niya, pwede naman niya hilingin. Pero hindi yun yung kanyang hiniling. At nung humiling siya ng wisdom sa Panginoon, lahat ng din yun nakuha niya, natamo niya. So, seek for wisdom. Sa mga prayer natin, lagi po tayong humihingi ng wisdom. Bakit? So, para bigyan tayo ng karunungan kung paano natin i-handle yung ganitong mga pagsubok. So, seek wisdom and God will give you. So, in our last, the importance of faith. Verse 6 to 8, but let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. For let not the man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. So, ang pundasyon ng ating relasyon sa Diyos ay pananampalataya, yung faith natin. So, in Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So, kung babasahin natin itong Hebrews chapter 11, makikita natin dito yung ano ba English ng kataasang uri? Yung mga kataasang uri ng pananampalataya, makikita natin doon. So, halos 18 lahat yun eh. From Abel hanggang kay dito nga, kila Gideon to Jephthah. So, the praise asking faith. So, means to approach God with complete trust and confidence in His ability and willingness to provide. So, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave, sea driven with wind and toss. Pero hindi sa lahat ng ating hilingin ay ibibigay agad ng Diyos. It is a process na kailangan nating antayin at ibibigay niya rin sa atin to. So, an example nga dito ni James, no, sa verse 7, kung mababasa natin. So, yung example niya dito yung agos ng dagat, o yung alon pala. So,
No? Kung pupunta tayo sa dagat, hindi naman natin makikita yung dagat na halos straight lang. Kumbaga parang sa mga swimming pool na naka, kumbaga patay lang yung tubig. Makikita natin doon halos umaalon eh. No? Hindi stable. Ganun din tayo mga Kristiyano. Kung mayroon tayong pagdadalawang isip at pabago-bago tayo, wala tayong patutunguhan. So, kailangan natin tama din natin ang ating mga puso't isipan. No? Uh, sa ating pagtatapos, ang conclusion, tingnan natin yung mga trials sa buhay natin as opportunities na maging mas matibay pa tayo at upang bumuo ng isang positibong pananaw sa mga hamon na dumadaan sa buhay natin. So, yung purpose, to build patience, to build strength, to grow in our Christian life and maturity. And humingi tayo ng wisdom sa Diyos to handle the trials in our lives. At maging stable din yung ating pag-iisip at mas lalong pagtibayin pa natin ating pananampalataya sa Diyos, anuman yung challenges na kinakaharap natin sa buhay. Makita dapat natin ang Panginoong Jesucristo na kumikilos sa ating pamumuhay. Focus our faith in on our Lord Jesus Christ. So, yun lamang po. Ngayon po, bago po tayo dumaan sa pinakamahalagang mensahe, tayo pa po tumayo at tumawid sa Panginoon.